Global Harvest Church. Sa hindi po nakakilala sa akin, ako po yung anak ni na Bishop Ferdy and Rev Ishbel. Ako po si Jays. Welcome po kayo sa Regions of God's Glory Global Harvest Church. And ito po yung Sunday na AM service natin. Pwede mo bang batiin yung katabi mo? I'm glad you're here. No? Natutuwa ako, nandito ka, mas lalo kang gumaganda, gumagwapo in the presence of God. Amen. Okay lang ba kayo? Sino sa inyo excited? Come on. Amen. Alam niyo po yung series natin for this month is all about encounter. Pag sinabing encounter sa Tagalog, pagtatagpo, I believe lahat tayo kakatagpuin ni Lord. Wherever, whatever situation we are, alam ko, patuloy nating mararanasan na makikilala natin si Lord sa buhay natin. By the way nga po pala, last week nagkaroon tayo ng encounter. No? Sino yung mga nakapag-encounter na dito? Kahit matagal na panahon na, taas niyo po yung mga kamay niyo. Yan, mga nakapag-encounter. Alam niyo po, nitong nakaraang linggo, talagang, hindi po sila mga matatagal ng Kristiyano. Karamihan sa kanila ng mga umattend. Talagang neto lang po, and nagsama-sama yung mga satellite churches natin sa Kabuyao, sa Bulacan, sa Cavite, sa Marikina, Binangonan, maging mga taga dito sa church natin, and talagang na-encounter nila si Lord sa buhay nila, and ang dami nilang testimonies talaga na ginawa ni Lord sa buhay nila, and I believe ngayon din dahil ito yung series natin, mas makikilala natin si Lord, at kung kailangan natin ng encounter with Him, mararanasan natin yon sa ating buhay. Amen? Now, ang topic po natin ngayon ay encounter in the storm. No? Sabihin nga natin, encounter in the storm. Pag sinabi pong in the storm, ano yung storm? Bagyo. No? Minsan iniisip natin siguro bakit in the storm? Dahil po in the Bible, there's this moment in the Bible na kung saan minit ni Jesus yung mga disciples niya, hindi sa isang payapang lugar, pero sa lugar na kung saan magulo, makulog, madilim, maalon, mahangin, talagang chaotic, yung kalagayan ng mga disciples niya. And tayo man po, nasa bagyo man tayo ng buhay natin, anumang sitwasyon yan ngayon, pwedeng may problem ka sa family mo, mayroon kang problem in your schooling, in your relationship, or pwedeng sa nanay at tatay mo, sa mga anak mo, ano man yung bagyo ng problema na yun na pinagdadaanan mo, actually, hindi lang basta on the road na normal na klase ng pamumuhay natin, pwede nating ma-encounter si Lord, but of course, kahit sa magulong pagkakataon ng ating mga buhay, pwede nating ma-encounter si Lord. And for most of us, ang iniisip natin, si Lord nandoon lang kapag merong blessing. Kapag pinagpapala ang buhay natin, binibigay niya kung ano yung kailangan natin, doon natin siya madalas na-feel. Amen ba yun? Alam niyo po, ang text natin ngayon ay makikita po sa Matthew chapter 14. Buksan natin ang ating mga Bibles. Matthew chapter 14. Simulan natin dyan sa verse 15. Ito po ay yung panahon na kung saan si Jesus ay nangaral sa mga tao maghapon. Tapos nung gabi na, nilapitan daw si Jesus ng mga disciples at sinabi sa kanya, malapit na pong dumilim at liblib ang lugar na to. Paalisin niyo na po ang mga tao para makabili sila ng pagkain sa mga bayan. Now, nandoon sila sa lugar na, liblib. Pag sinabing liblib, ano yon? Malayo, secret, wala masyadong tao, tahimik. Yun ang liblib na lugar. Now, yung mga maraming followers ni Jesus, all in all, 5,000.
pero hindi pa po kasama doon yung mga babae at mga anak nila. Ano? So as estimated ng mga Bible scholars, nasa around 15,000 daw yung sumusunod kay Jesus nung time na ito. Ano? Now, kung mapapansin nyo, gusto nang paalisin ng mga disciples yung mga nakikinig kay Jesus. Probably hindi natin alam dahil maghapon na nangaral si Jesus, pagod na rin sila. No? For most of us doing ministry, nakakapagod. Amen ba yun? Dumarating din talaga yon. Kahit sabihin natin the joy of the Lord is our strength, nakakapagod. Tama ba yon? And sometimes gusto mo nang magpahinga, gusto mo na kaagad na magawa yung gusto mo dahil marami ka pang gagawin, gusto mo nang umuwi, hindi mo na nare-realize yung mga tao na kung saan pinagkatiwala sa iyo ni Lord, nane-neglect mo na. Ganon din sila ang mga disciples na ito. Anong sabi nila? Pauwiin na sila, no? Pero si Jesus nagsalita dito, sagot ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangang umalis, kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Now, alam ni Jesus yung pangailangan ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Now, nagsabi yung mga alagad, verse 17, pakita natin, 5 tinapay at 2 isda na lang po ang meron dito, sabi nila, no? Ilan? 5 tinapay, 2 isda. So yung tinapay na yan, hindi po ganito kalaking tinapay, ano? Hindi ganon. At yung isda, hindi po ganyang kalaking isda, no? Hindi po ganon. No? Sa tulad ng iniisip nyo. Now, kahit po ganong kalaki, sa gutom na 15,000 na tao, hindi po kakasya yun. Now, sabi ni Jesus, verse 18, dalhin niyo sa akin. Then verse 19, pinaupo ni Jesus ang mga tao sa damuhan. Tapos, anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati ni Jesus ang mga tinapay at binigay sa mga disciples at binigay yun ng mga disciples sa mga tao. Now, alam niyo po, itong miracle ni Jesus na to, kakaiba, kasi hindi po ito yung nagkagulo sila na kung saan naglagay ako dito ng pagkain tapos kayo biglang dudumugin kaagad natin, kukuha tayo ng pagkain. Hindi sila ganon. Maayos yung naging pamamaraan ni Jesus. Una, dinistribute niya sa mga disciples, then yung mga disciples nagpasa-pasa ngayon sa iba. So sino dito nagbe-breakfast ka, pandesal, tapos century tuna, ganon? No? May mga ganon ba dito? Okay? So parang ganon yung ginawa nila, no? Pinalaman na yung tinapay, yung isda sa tinapay, ano? Now, ano nangyari next? Tignan nyo, no? Verse 20, after nilang kumain at nabusog. Sino ditong gutom na? Konti lang ang gutom, maraming busog, maraming kumain. Tanong mga katabi mo, kumain ka na ba? After nilang kumain at, tignan nyo, no? Take note, hindi lang basta kumain, pwede kang kumain pero hindi ka busog. Tama ba? Ang sabi, after nilang kumain at nabusog. So hindi lang sila basta nakakuha ng isa, marami silang nakuha. No? And dahil nga maraming nakuha ang mga tao, alam niyo po anong sabi? Kinuha ng mga disciples ang natirang pagkain at nakapuno sila ng ilang baskets? 12 baskets. Nakikita niyo yung basket natin ng tithes and offering na to? Tingin niyo ba mas malaki dyan? Yung 12 baskets noon kesa ngayon, ano? Now, nakapuno sila ng 12 baskets. Verse 21, nasa 5,000 ang mga lalaking kumain, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Masarap, alalahanin yung mga miracles ni Lord na ganyan. Yung mga point in your life na walang-wala ka, tapos nagpo-provide si Lord. Amen? We feel na nandoon yung presence ni Lord kasi pinoprovide niya yung kailangan ko,
lahat ng gusto ko, lahat din ng situation ko, talaga nandoon siya, tinutulungan niya ako. Maganda po ang lahat ng yun, sa totoo lang, ano? Pero dahil actually, uwing-uwi na yung mga disciples, kung mapapansin nyo kanina, no, uwing-uwi na sila, dito na tayo papasok, verse 22, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga disciples at pinauna sila sa kabilang side ng lake habang pinauwi naman niya ang mga tao. This time, hindi nakasama ng mga disciples si Jesus. Nung kaninang kasama nila si Jesus, nag-guide si Jesus sa kanila, nagbigay ng miracle sa kanila, na tangible, na hawakan talaga nila at nakita nila mismo. Nagugulat sila kung bakit hindi nauubos yung pagkain, lalo pang dumadami. Kahit binigay mo na sa iba, kahit shinare mo, aba meron pa rin, hindi nawawala. Ano? Now, ito ang ginawa ni Jesus. Jesus is in a lifestyle actually of prayer. Sabihin nga natin, prayer. Yung kanina, gumawa siya ng miracle, anong ginawa niya? Siya ay nanalangin. Di ba? Nagpasalamat sa Diyos sa pagkain na yon. Ito ngayon, meron na naman siyang gagawing miracle. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Verse 23, after pauwi ni Jesus ang mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa na lang siya. Now, pag sinabi pong nung gabi na, magmamadaling araw na po yun. Ano? Verse 24, nung oras ding yun, malayo na ang bangka sa lupa at hinahampas ito ng alon dahil kontra ito sa hangin. Meanwhile, yung story, hindi na nakafocus kay Jesus, tinignan kung nasa na yung mga disciples. Sinong nauna na mag-cross ng lake? Yung mga disciples bago si Jesus. Now, ano nangyari sa bangka nila? Hinahampas ng hangin, kontra kasi yung sa pupuntahan nila. So in short, mas natatagalan yung pagpunta nila dun sa gusto nilang puntahan. Nakalimutan na nila na, teka Lord, ba't ako mag-iisa? Dapat kasama kita. Kasi for most of the time, kapag binibless tayo ni Lord, we feel like, okay, kasama ko si Lord. How about gawin ko naman kung ano yung gusto ko? Kasi sinamahan niya ako sa pangailangan ko. Pero paano yung gusto ko? Again, magkaiba yung pangailangan sa gusto. And oftentimes, in our journey sa Christian life natin, pag tayo ngayon ay pumunta o ginawa natin yung gusto natin, nakakalimutan natin, tanungin ang ating mga sarili, teka, ano ba, yung kagustuhan ko ba, kasama ko ba dun si Lord o hindi? Kasama ko ba dun si Lord sa gusto ko? O gusto ko lang yun talaga? Dahil para sa sarili ko? Pero hindi ko kasama si Lord sa journey na yon. Now, ang tagal na ng mga disciples, mga kapatid. Kanina pa sila na nag-cross sa lake, nakapag-pray na si Jesus ng matagal, tapos nandoon pa rin sila, nasa gitna pa rin sila ng lake. Is it just a coincidence na ganon? At nilagay ito, out of all ng mga pwedeng mangyari o nangyari nung unang panahon, ang nilagay ni na Matthew, nila Luke, sa Bible ay itong situation na to. Ano bang ibig sabihin ni Matthew? Bakit niya nilagay yung story na to? Perhaps merong nalaman si Matthew sa story na to na gusto niyang iparating sa mga babasa ng sumulat. Ng sumulat na ito, no? Ng sinulat ni Matthew. Now, verse 25, madaling araw na nang sumunod si Jesus sa mga disciples. Naglalakad siya, saan daw? Ibabaw ng tubig. Sino dito, nung nag-swimming kayo, nung camps, by the way, sino mga nakasama sa camp? Kumataas kamay, mga nakasama sa camp, okay?
Or etong dahil summer season, nag-outing kayo ng family nyo, merong pool, nag-beach kayo, come on, sino mga ganun ngayon? No? Alam niyo po, kahit ako po minsan, tinatry ko, Lord, gusto ko rin po katulad ni Lord Jesus, makalakad sa tubig, gano. Pero pag apak mo ng ganon, diba? Nahuhulog ka kagad. And this is so amazing kasi anong nangyari, hindi naman tumatakbo si Jesus. Noong unang panahon, hindi po bangka na merong motor yung ginagamit, no? And wala rin pong bike, walang sasakyan para mabilis makapunta sa isang lugar. Take note na galing pa po si Jesus hindi sa plains, kung hindi sa bundok. Of course, hindi ka pwede magmadali kung galing ka sa bundok, tas pababa, lalo na't gabi. Bakit? Pwede kang madulas, di ba? Ano pang pwede mangyari? Kapag gabi, pwedeng may mga mababangis na hayop doon. Hindi ka pwede magmadali. Yung mga disciples, kung makikita natin, madaling-madali na sila. Meanwhile, si Jesus, chill lang. Naglalakad. Dahan-dahan. Napansin natin yon? Yung disciples, eager na sila, na gustong gawin yung gusto nila, umuwi na, pumunta na dun sa pupuntahan nila. Meanwhile, si Jesus, dahan-dahan lang. Tapos kung sino pang mas dahan-dahan, siya pa yung mabilis na nakaabot dun sa pupuntahan. Alam niyo po, nung nabasa ko ito, naalala ko yung kinikwento sa akin ni Rev Ishbel, ano? Nung bata ako. Sino sa inyo dito kapag bata kayo, kinikwentohan kayo ng nanay niyo, no? Alam niyo ba yung rabbit at saka yung turtle na nagkaroon sila ng race? Naalala niyo yun? Sino nakarinig na ng story na gano'n, di ba? Tapos ang nanalo sa story, sino? Yung turtle pa, yung nanalo, no? Now, si Jesus, parang ganun no? Kung titignan natin yung story, ang dahan-dahan lang ni Jesus, hindi siya nagmamadali. Tapos naabutan niya pa yung mga disciples sa gitna ng dagat. It just reminds us na si Lord, He is never slow sa mga panahon natin. Minsan, nafe-feel natin, stuck tayo sa situation natin. Ang tagal natin na nandoon. Pero, natatanong na ba natin ang ating mga sarili, kasama ko ba si Jesus, kaya ako stuck? O hindi? Na kanino yung faith ko, kaya ako na-stuck sa season ko? Or na-stuck ako dun sa isang situation na ito? Because yung mga disciples, na-stuck talaga sila 4 hours, ano? Then, verse 26, anong sabi? Nung nakita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, anong sabi nila? Multo! Natakot sila. Of course, sino ba naman mag-aakala, di ba, na makakalakad sa tubig ang sino man? Not unless He is God Himself. Wala sa Bible yung ibang nakalakad sa tubig, si Jesus lang, pero may next na alagad. Sino yon? Si Peter. Verse 27, pero nagsalita agad si Jesus, lakasan nyo ang loob nyo, ako to, huwag kayong matakot. Tignan nyo, no? In that midst ng storm, kung saan merong kulog, merong malakas na hangin, maingay, chaotic. Pero yung voice ni Jesus pala, sobrang clear. Sobrang liwanag ng tinig ni Jesus nung time na ito. And you know what? In the midst of your problems, in the midst of your trials, in the midst ng chaotic na moments,
let me tell you kapatid, yung voice ni Lord, napaka-clear. Napaka-clear. And hindi niya pa sinabi na ako to si Jesus. Hindi niya sinabi yung pangalan niya. Anong sinabi niya? Ako to. Huwag kayong matakot. Sinong ako? Di ba pwede yun yung tanongin ng mga disciples sinong ako? Sino yun? Pero alam ng mga disciples, yung boses ni Jesus. Kasi sobrang clear. And also, as a shepherd, tinuturing ni Jesus ang sarili niya na shepherd at lahat ng sumusunod sa kanya ay mga sheep. No? My sheep hear my voice and they follow me. Alam ng mga disciples kung sino yung shepherd. Kapatid, kung nasa gitna ka ng problem, kung nasa midst ka ng chaos sa life mo, alam mo kung ano yung tinig ng Diyos. Alam mo kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Pwedeng ikaw ngayon, meron kang pipirmahan na isang kontrata, tapos alam mong mali yun. May voice in your right ear, pwede nagsasabing wag mong gawin yan. Tapos sa kabila may nagsasabing, gawin mo na, sayang naman yan, malaking pera yan. Anong susundin mo? No? Or even kahit, tinuturuan ka ng kasalanan ng isa mong friend, anong voice yung naririnig mo ba na nagsasabi na hindi, wag mo gawin yan? Ano yung sinusunod mo ngayon sa buhay mo? Now, the disciples, of course, katulad ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, patunayan mong ikaw yan. Di ba? How many moments sa life natin gusto nating patunayan ni Lord kung sino siya sa buhay natin? Lord, nasa situation ako na hindi maganda ngayon, patunayan mong ikaw ang Diyos. Kahit po, nung panahon ng COVID, nabanggit niyo ba yun sa prayer? Ako nabanggit ko yun eh. Lord, patunayan mong ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Ano? Ang sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin niyo ako dyan sa tubig. At sinabi ni Jesus sa kanya, halika. Galing sa bangka, ito na ngayon, nag-step out na si Peter sa bangka. Tandaan niyo po, yung bangka for Peter is the safest zone sa isang fisherman. Pagdating sa bagyo, mga kapatid, walang fisherman. Sa laki ng alon, kahit gaano ka pa kagaling sumisid, kahit gaano ka pa kagaling lumangoy, ikaw man si Michael Phelps sa paglangoy, wala yan pagdating sa harap ng bagyo. Alam ko po before na ituro ko na to, tapos na ikwento ko yung pastor natin, si Pastor Jesmar sa Dahican, na nakaranas na wasak yung barko nila, yung bangka nila sa bagyo. And siya mismo kahit siya, marunong siya lumangoy, sanay siya sa tubig, kasi nanguhuli po sila ng isda. Pero alam niya, pag humarap siya sa bagyo, hindi niya sure ang buhay niya. For Peter, na nasa loob ng bangka at lumabas siya doon, actually, he was stepping in faith. Bakit? Kasi Lord, ito yung comfort zone ko, pero sige Lord, dahil sinabi mo yan, susundan kita, lalakad ako sa pananampalataya. And kung makikita natin sa story na to, anong ginawa ni Peter? Lumakad si Peter sa tubig. Sabihin nga natin, lumakad. Hindi tumakbo si Peter, naglakad lang siya. In the midst of the storm, madalas gusto natin kaagad matapos na yon. Kahit di ba yung problems natin in life, or pwedeng
parang ang tagal naman nito nang nangyayari na ito, gusto ko nang matapos na lang ito. Yung issue ko in my family, issue ko in my relationship, at issue ko sa buhay, pwedeng gusto ko na itong matapos eh. Pero kung makikita nyo, there's this sense of relax lang sila. Kahit si Peter, in that midst ng storm, hindi siya nagmamadali. Hindi siya yung natatakot. Kung hindi, dahan-dahan, naglalakad siya patungo kay Jesus. And yung focus ni Peter nung time na ito, mga kapatid, hindi yung ibang bagay, kung hindi sino? Si Jesus. Kasi bilang tao, alam natin, aminin na natin, nafo-focus talaga tayo hindi sa truly na nagmamatter, kundi sa things na mga hindi nagmamatter madalas. Madalas nakafocus tayo sa problem, hindi sa nagbibigay ng solution sa problem. Or even nakafocus tayo sa trials, hindi sa tumutulong sa atin sa trials. Ngayon, si Peter lumakad patungo kay Jesus, pero verse 30, nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, kinilabutan siguro si Peter sa lakas ng hangin. Sino sa inyo dito pag nagta-travel kayo sa malayong lugar, tapos may sasakyan kayo, binababa niyo yung mirror niyo sa side, tapos nilalabas niyo yung kamay niyo? Di ba ang lakas ng hangin? Parang matatangay ka. And for Peter, again, sinasabi ko po sa inyo, kapag isa kang fisherman, kahit mandaragat ka, kung storm yan, walang chance na kung saan mabubuhay ka. Sila rin po takot pag merong bagyo. And si Peter, alam natin, ito na yung kinalakihan niya, ito na yung hanap buhay niya eh. Pero anong sabi? Natakot siya at nagsimulang lumubog. Now, tignan nyo no, hindi siya yung lumubog agad. Anong sabi? Nagsimulang lumubog. Unti-unti. Kapag pala tayo na-focus sa ibang bagay, or probably, hindi na naging same yung tiwala natin kay Lord nung una, katulad din siya ng nangyari sa atin na kung saan parang unti-unti yung pagtitiwala natin kay Jesus, parang, Lord, may gagawin ka pa ba sa buhay ko o wala? Minsan, ikaw na mismo yung kakainin ng problema mo eh. Kaya at times, hindi ka na makatulog, nahihirapan kang matulog, yun na lang naiisip mo in your life, kasi inuunti-unti ka sa buhay mo. Pero take note mga kapatid. Ano yung ginawa ni Jesus kanina? Anong miracle niya? Pinakain niya yung 5,000 na tao. Pinakain niya napakaraming tao. Nakita ng mga alagad kahit si Peter yung ginawa ni Jesus na yon. Napaka-imposibleng mangyari pero nangyari. Probably may ginawa din si Lord sa buhay natin kamakailan lang. Pero it doesn't mean na tayo rin na dumadaan ngayon sa problem or sa isang trials natin sa buhay, strong na tayo agad. Or, katulad lang yan nung nakaraan, may gagawin si Lord. Pwedeng ma-focus ka dun sa problem talaga na malaki, sa bagyo ng buhay, at makalimutan mo na si Jesus gumawa sa iyo kamakailan lang ng miracle. Pwede mong makalimutan yung mga bagay na ginawa ni Lord sa iyo kamakailan lang, few hours ago, and then mag-doubt ka sa puso mo. Kay Peter nga nangyari yun eh. Pero alam niyo po, one thing na ginawa ni Peter, hindi siya tumawag sa mga kapwa niya disciples, na alam niya, ang background din nila ay mga fisherman.
Hindi siya tumawag sa kanila, sa mga alam niyang sisisid at pwede siyang kunin anytime. Kanino siya tumawag? Anong sabi ni Peter? Lord, iligtas niyo po ako. Alam niyo po, kahit nung bata ako, ang iniisip ko kay Jesus, He is always this superhero figure na, kasi ang tawag natin sa Kanya, He is our Savior, na alam ko kapag I'm in trouble, ililigtas mo ko, Lord. At kung kahit feeling ko na hindi mo ako ililigtas, alam ko in the end, gagawin mo pa rin yung sinabi mo dahil ikaw yun eh. Kahit feeling ko, Lord, hindi na ako maliligtas talaga, Lord, alam ko ikaw pa rin yun at the end of it. Now, si Peter, wala siyang iba pong tinawagan kung hindi si Lord lang. And papunta pa lang siya kay Jesus, mga kapatid. Pero somehow, some way, kahit unti-unti siyang lumubog, hindi nabanggit na at tumakbo si Jesus. Di ba? Napansin niyo ba yun? Nabanggit ba dyan sa next verse, verse 31, na at tumakbo agad si Jesus at inabot si Peter? It's as if si Jesus nasa harapan ni Peter. Agad-agad. In just a blink, in just a second, millisecond, nandun agad si Jesus. At anong sabi? Inabot siya agad ni Jesus. We may feel, mga kapatid, na parang, Lord, sorry po, dun sa situation ko na to, hindi kita pinagkatiwalaan, kaya Lord, babalik ako sa iyo. Tapos, in that midst, pwedeng na-focus ka rin sa iba, no? Tapos, pagtawag mo kay Jesus, parang ang layo niya, perhaps, sa atin. Yun yung feeling mo. Kasi parang, siyempre, tayo yung lumayo eh. Hindi natin siya sinama sa buhay natin. Pero with just one call, Lord, iligtas niyo po ako. Tignan niyo, in just a blink of an eye, nandun na si Jesus sa harapan niya. Is there something na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo na kailangan mo si Jesus ngayon, kapatid? Why not tumawag ka sa Kanya? Lord, sa situation na to, kumilos ka sa buhay ko, Lord. Lord, sa pag-aaral ko, sa family ko. Lord, dito sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Lord, sa relationship ko, kumilos ka. Lord, sa trabaho ko. Lord, sa finances ko, kumilos ka ngayon. Inabot agad siya ni Jesus at hinawakan. Pero tignan nyo, no? Napaka-ironic. At that moment, na kung saan, masasabi natin parang walang-wala ng tiwala si Peter kay Jesus, di ba? Kasi lumubog na siya eh. Tapos, tumawag lang siya kay Jesus. Sa lahat ng mga tao na pwede niyang tawagan, si Jesus yung tinawagan niya, niligtas pa rin siya. Tignan niyo yung sabi sa kanya ni Jesus, napakaliit ng pagtitiwala mo. Again, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Napakaliit. Okay, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Napakaliit ng pagtitiwala mo. Bakit ka nagduda? Alam niyo po, madalas kasi yun yung ina-expect natin. Parang kaya na natin lahat, mapagtagumpayan lahat ng problems dahil marami akong alam sa Bible. Perhaps nagamit ka na sa healing, signs and wonders. Marami ka ng experience as a Christian. Parang feeling mo ngayon, ikaw ngayon, parang kaya mo nang harapin lahat ng storm in your life. Now si Peter, mga kapatid, nung sinabihan ni Jesus dito na napakaliit ng pagtitiwala mo,
Yung talagang word po niya na original sa Greek ay oligopistos. Ibig sabihin nun, little faith na pawala na, pabura na. Parang ganon, ano? Kumbaga, kung paanong nakikita natin sa ngayon ang isang napakaliit na grain ng sand, tapos maya-maya, pag nahipa ng hangin, ano mangyayari? Wala na, di ba? Ganon po yung katumbas niya sa faith ni Peter. Pawala na. Pero kahit maliit na yon na faith, na halos pawala na, tumawag ka man kay Jesus, ililigtas ka niya. Now, tignan niyo po, hindi ko alam yung situation nyo ngayon, pwedeng nasa point ka na ng life mo na pawala ka na. Pwedeng ito na yung last Sunday mong attend, hindi ko alam. Pwedeng ito na rin yung last time na makikita ka ng mga kapatid mo sa Panginoon dahil pwedeng may kinakasamaan ka ng loob, no? O kaya probably, ito yung time na kung saan gi-give up ka na sa situation mo. Kapatid, kahit sa life and death situation ni Peter, nung tumawag si Peter kay Jesus, niligtas siya at kumilos si Jesus. Huwag mo nang hayaan na lumubog ka palalo sa bagay na yan. Why not tawagan mo ngayon si Jesus? Amen? Or kung na-influensyahan ka sa addiction ng mga friends mo, huwag mong hayaan lumubog ka na ng tuluyan at saka ka lang tatawag kay Jesus. Hanggat hindi ka pa fully lumulubog, kahit sa kasalanan mo o sa faithlessness mo, tumawag ka na kay Jesus. Agapan mo ito sa buhay mo. At nakakapagtaka po dito sa story na ito, dahil verse 32, sabay-sabay nating basahin to verse 32. 1, 2, 3, go. Nung nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang malakas na hangin. Have you ever realized na nung ikaw naging Christian at nag-step out sa faith mo, dun lumakas yung hangin? Pansin niyo yun? Parang nung nag-step out ka sa faith na, Lord, sige, susundan kita. Nung nagsabi ka na, Lord, magko-commit ako sa iyo, bigla mong naranasan na feel yung napakalakas na problema, na trial in your life. Katulad ni Peter. Di ba? And yung mga disciples. Kanina lang, Lord, pinagpapala mo kami Tapos ngayon, nasa problem na kami. Tapos, Lord, nung nag-step out pa ako sa faith, lumabas ako ng bangka ng buhay ko, ng comfort zone ko, doon ko pa mas lalong na-feel yung tindi ng problema. Sino sa inyo nakaka-relate? Kung kailan pa tayo nag-commit kay Lord at nagsabi na, Lord, susundan kita. Doon pa sunod-sunod na mga problema yung nangyari sa buhay natin. Pero take note, nung tinawag ni Peter si Jesus, niligtas siya ni Jesus, tapos tignan nyo, no? Nag-miracle si Jesus nung kasama siya ng mga disciples. Pero nung pinapasok na ng mga disciples si Jesus sa loob ng bangka, sa loob ng comfort zone nila, tignan nyo, no? Nung nakasakay na sila sa bangka, anong sabi? Tumigil ang malakas na hangin. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, si Jesus isama sa personal nating buhay. Alam niyo po, pakita nga natin yung pictures sa mga taga-Kabuyaw, ganyan. No? Yan. Meron ba tayong pictures din ng mga nag-encounter? Meron ba? Nalagay ba? Hindi. Okay. So, yan po sila, 4 sila actually. Yung isa umaattend din dito sa atin sa church, no? Now,
sabi nila, yung na-experience po namin sa encounter, talagang kapayapaan eh. Parang may tinanggal si Lord sa buhay namin ng mga bigatin. Nakaranas pa sila rin ng baptism sa Holy Spirit by God's grace. Talagang grabe yung naranasan nila. And alam niyo po, yun pala yung nagagawa ng encounter. When we encounter God in our lives, let Him in our life, magiging peaceful ang lahat. If God is with us, who can be against us? And kahit may problem, meron mang trials, storms in life, si God, He can command it eh. Because He is God. Amen? Because He is God. One time, there's this verse or passage in the Bible na nasa loob naman ng bangka yung mga alagad at bumabagyo. Then ginising nila si Jesus. Then si Jesus, kinamand niya yung storms, kinamand niya yung hangin, yan, yung mga pumayapa lahat. Alam niyo, pag tinignan natin sa Bible, sa buong New Testament, walang ni isa mang tao, kahit alagad ni Jesus, yung nakapagpatigil ng storms or even yung mga malalakas na hangin. Sino lang? Si Jesus lang. Si Peter na shipwreck ng ilang beses, si Paul na shipwreck ng ilang beses, hindi niya kinumand yung storm, tas tumigil, kasi hindi siya si Jesus eh. Ako tinatry ko nga yun eh. Noon pumunta kami ng dahikan, tas maganon yung bangka, in Jesus name, wala, hindi naman kasi ako si Jesus eh. Di ba? Pero si Jesus, again, He is not just a man. He is God. He is 100% God na inabot ang bawat isa sa atin. Kung si Jesus po ay tao lang, hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Kasi ang tao mandaraya. Ang tao sinungaling. Tulad ng katabi mo. Tulad ko. Tulad nating lahat. Pero alam nyo, siya kasi ay Diyos na nagkatawang tao. Kung tao lang siya, hindi siya sasambahin. Amen? Verse 33. Anong ginawa ng mga alagad? Sabay-sabay nga nating basahin yan, verse 33. Tapos, sinabi nila, totoo nga na kayo ang anak ng Diyos. Alam niyo po, one thing that fascinates me dito sa passage na to, kanina nung gumawa si Jesus ng miracle, pinarami niya yung pagkain, pinrovide niya yung gusto nila at pangailangan, hindi sinamba ng mga alagad si Jesus. Hindi nila nakilala na si Jesus nga talaga yung anak ng Diyos. Hindi nakilala ng mga disciples na si Jesus talaga yung kailangan nila sa buhay nila. Na ang Diyos mismo ang kailangan nila in times of trials, in times of problems, and kahit na maganda yung nangyayari sa buhay nila, kailangan pa rin nila si Jesus. Sometimes hindi natin nakikilala si God, lalo kapag pinagpapala tayo. And sometimes kaya rin inaalaw ni God pala yung problem sa life natin para mas makilala natin siya lalo sa ating buhay. Kasi after this problem, this trial in the life ng mga disciples, doon lang nila na-realize na si Jesus pala ay, sino? Anak ng Diyos. Tingnan niyo yung sabi nila, totoo nga. So, in short, dati iniisip nila, parang hindi pa siya anak ng Diyos. Siya ba yung anak ng Diyos o hindi? Hindi ko pa alam eh. Then, sudden realization ng mga alagad, totoo nga na siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, I don't think sa panahon ngayon, kailangan dumaan tayo sa katakot-takot na problema para ma-realize natin na si Jesus ang kailangan natin sa ating buhay. Amen?
Nababasa natin to ngayon sa Bible. I believe kung ano yung nabasa natin, meron tayong natutunan doon. At ngayon alam na natin si Jesus, yung kailangan lang natin sa buhay natin. In every season, amen? In every situation, siya yung kailangan natin. Make sure na ilagay mo si Jesus, isama mo si Jesus, inquire mo si Jesus sa mga bagay din na gusto mong mangyari. Lord, magpapahinga ako. Samahan niyo po ako, Lord. Lord, ayokong kung may gagawin ako, hindi kita kasama. Amen? Kasi kung hindi natin kasama si Lord again, pwedeng ma-stuck tayo. Pwede tayong ma-stuck. And doon lang natin marirealize na, Lord, o nga, kailangan kasama kita sa buhay ko. And the disciples realized that. So ngayon tayo ring lahat, isama natin si Lord, amen? Sa lahat ng situation ng ating buhay. I encourage everyone to bow our heads and let's pray. Lord, nandito po kami ngayong umagang ito sa inyong harapan. Nagpapasalamat kami sa inyong mga salita na malinaw, na napresent sa amin na ikaw po ang aming Diyos na kailangan namin sa aming buhay. In blessings and in trials, in problems, and in times na marami po kaming pagpapalang nare-receive. Lord, alam namin na ikaw ngayon yung kailangan namin sa aming buhay at wala nang iba. Lord, nakikita niyo po sa mga oras na ito ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok ng kanilang buhay. Nasa pagsubok man sila, Lord, meron silang family problem. Meron man sila, Lord, ngayon, problems sa trabaho nila. May financial problem po sila, Lord. Meron silang problem sa kanilang mga relationships. Lord, meron man silang personal problem na dinidil ngayon sa kanilang buhay. Heavenly Father, I pray that your Holy Spirit would touch yung buhay ng bawat isa ngayong umagang ito. I-meet niyo po yung kanilang need at in the needs ng storm, Lord, makita ka nila sa kanilang buhay na ikaw yung kailangan nila. At ano man, Lord, yung personal space nila ngayon sa kanilang buhay, Lord, papasukin ka nila sa area ng kanilang life na yon. Dahil truly, Lord, with you, magiging payapa ang lahat ng chaotic sa aming buhay. Lahat ng magulo, Lord, aayusin mo. Lahat ng gusot, paplantsahin mo. Papatagin mo. At ikaw ang aming pagkakatiwalaan sa umagang ito. Naanyayahan ko po ang bawat isa to pray kung ano man yung situation mo ngayon sa iyong buhay. I give you time ngayon, kapatid, na lumapit ka kay Lord Jesus. Sabihin mo sa Kanya na humihingi ka ng tulong sa anumang area ng life mo na yan. It may be pagod ka na rin, kailangan mo ng rest. O kaya, nasa moment ka na mahigpit na problema ng iyong buhay, be open to God about it. Pwedeng nagfa-fall apart ngayon yung family nyo. You're in a broken relationship or broken family. Or perhaps sa mga oras na ito, may hindi magandang nangyari sa iyong buhay and you need God. Kapatid, naanyayahan kitang lumapit kay Jesus ngayon. Dakila ka, O Diyos, dapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man,
katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay inahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Naaniyahan ko po na tumayo tayong lahat Dakila at sumunod tayo sa kantang ito. dapat kang ang tunay. Taas natin ang ating kamay Magmula pa sa kay Jesus. ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. For the last time, Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Lord, tunay kang dakila sa aming buhay. Tunay kang dakila, Lord, sa lahat ng aming mga problems in life ngayon. Sa situations namin, Lord, dakila ka. Lord, dakila ka kesa sa anumang blessings namin na natatanggap ngayon. Lord, kahit anuman din po, Panginoon, yung mga situations ng aming kapatiran, meron silang mabigat na puso ngayon na pumasok sila sa church. Lord, I pray na paglabas nila sa lugar na ito at ngayon pa lang, Lord, may ginagawa ka na ngayon sa kanilang buhay. You are the God who gives peace, and the Holy Spirit, Lord, we believe is here na ngayon kumikilos sa puso ng aking mga kapatid sa mga nangangailangan ng kapayapaan. Ikaw nagbibigay sa mga kailangan ng solution, Lord, sa kanilang problem. Kayo po yung nagbibigay nito. At higit sa lahat, Panginoon, alam namin may ginagawa ka na sa mga problema namin sa buhay. Lord, we thank you and we bless you, our Heavenly Father, in Jesus' name. Amen and amen. Come on. And we give Jesus a best clap of praise. And welcome naman natin itong mga VIPs natin, second timers and third timers.
Kung meron pa po nag-invite sa kanila, sa VIP natin na ito, si Rose Sapanta, pwede po ba kayong samahan ng nag-invite sa inyo? Then welcome pa rin natin yung mga second timers natin. VIPs natin sila before, si Maricel Castro, Rene Sare, and third timer natin si John Paul Senen. Pwede po kayong pumunta sa unahan. We just want na makamayan po namin kayo to welcome you in this church, this family. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Come on, tayo naman tayong lahat. Can we welcome them? Kamayan naman natin sila, pakilala rin tayo sa kanila. Or kung di nyo pa rin sila kilala, ask nyo yung name nila, tayo tayong lahat. Come on.